Hello! Kumusta? Kumusta ang lahat? Medyo maingay ang aking paligid at mayroong handaan. Actually, nag-invite nga. Doon daw kami mag-snack. Mamaya pupuntahan ko yan. Makikinoak ako. Kung anong mga handa nila doon sa kabila. Yan. Mamaya. Kaya hindi ako nagbihis ng pambahay kasi baka mamaya, marami bisita magbibihis na naman ako ulit. Ay siya. Kaya hindi na ako nagbihis. Actually, nakapagtahi na ako ng bumili ako ng foam. Ay, walang cover yung foam na yun. As in, foam lang talaga. Tinahian ko na ng cover bago lagyan ng bedsheet to, di ba? Okay, kwentuhan tayo o nga kasi may napansin ko kasi yung mga hindi naman lahat kasi marami din about abroad baga. Kasi may mga abroad din naman, napagkwentuhan lang namin kanina kasi habang kumakain. Yung may mga abroad na pag kauwi ng Pilipinas, back to zero. Lalo na yung mga abroad na ang naiwan sa Pilipinas ay walang mga sideline. Yung may mga abroad kasi nga ang nasa Pilipinas, yung naghihintay nila ng remittance. Walang mga sideline, walang ibang mga pinagkakuhanan ng income. Basta maghintay lang sa tawag noon, remittance. Sana all may remittance. Sana all may abroad. Sabi ganun. Teka muna to cellphone ko. To cellphone ko na to. Ay, katagal na ito Hindi ko mapalit-palitan to Kasi ito yung pinakamadaling gamitin. Ayan, naglobat na, may signal na. Balik tayo doon. Kasi may mga abroad na walang bahay. Pag uwi ng Pilipinas, habang nasa abroad, nangupahan lang. Tapos maghihintay ng remittance. Ang hirap noon mas maganda kung may abroad tapos yung mga naiwan sa Pilipinas mayroon ding sideline. Dito sa tindahan. Huwag na tindahan nga, hindi pinapautang ha. Kasi masakit din sa ulo. Natural yan. Wala namang tindahang walang utang. Natural yan. Pero, wag naman, ito namang mga kapit, hindi na rin masabi, Kaya yung iba, instead na nagbalak na magtindahan, hindi na nagtitindahan kasi nga, utangin lang din. Kaya pag medyo alanganin lang din ang puhunan mo, ay huwag ka nang magtindahan at maubos na sa utang at magkakita ka pa ng kaaway Pwede yata pag halimbawa mayroon ka talagang extra pera. Pero maganda talaga kapag halimbawa may abroad ka tapos mayroon kang extra income yung mga naiwan sa Pilipinas para hindi naman yung hintay ka talaga sa remittance na sana all may remittance. Kasi mahirap din yung kadalasan pag halimbawa remittance lang ang inaasahan, pag wala pang remittance, kawawa. Naghahanap ng mautangan, kawawa talaga. Kaya maganda talaga yung mayroong abroad na mayroon ding hanap buhay ang nasa Pilipinas para hindi ka mahirapan. Para pag umuwi naman yung abroad, hindi ka rin hirap kasi mayroon kang pagkuhanan ng income, no? Yan na po usapan namin na, si ganito, di ba abroad yun? Walang bahay. Sabi ko, hindi naman lahat kasi abroad na may bahay. Nanay ko. Nay, chismis muna kita. 10 taon ang nanay ko sa abroad. Pag uwi, walang bahay. Buti pa ako na sa Pilipinas, may bahay. Pero hindi pa dito. Maliit lang yung bahay ko before. Ayun. Kaya yung kapatid ko, nung nag-abroad, sabi ko, sikapin mong habang nasa abroad ka, may bahay ka. Awa ng Diyos, tapos na yung bahay niya. Kaya sabi ko, pag uwi mo, at least may bahay ka ng uuwian, hindi ka na mangungupahan o wala ka na sa squatter area. Pero kung in fairness masaya ang squatter area. Masaya. Parang lahat ng tao doon mapagkatiwalaan mo. Wag ka lang loko-loko. Basta mabait ka sa kapitbahay mo kahit matulog kang bukas ang pintuan mo. Safe ka doon. Mga ganon. Pasaya doon. Pero iba talaga pag may sarili ka ng bahay. Kasi squatter area, wala ka talagang bahay. I mean, hindi mo sarili.
anytime pwede ka ring palayasin. Yun lang din ang mahirap doon. Pero masaya sa squatter area. Nakatira kaya ako doon. Saan ka? Doon ako nag-aaral. Doon ako nakatira. Sa isang squatter area habang nag-aaral ako. Doon ako nakatira. Kahit nung nagtuturo na ako, naging professional na ako, nakatira pa rin ako sa isang squatter area. Lately lang. Yung kauna-unahan kong bahay sa squatter area yun. Tapos hanggang yun, ganun. Hanggang nakalipat na ako dito. Actually, mayroon naman sa Anabo. Mayroon sa Malagasang. Pero dito ako, ito yung residensya ko talaga. Ginawa kong residence. Yan. So, pag-usapang abroad ha, pag mayroon tayong abroad, konting kaunting konting ipit para pag umuwi naman yung ating abroad, at saka impok-impok din. Pag nauwi yung abroad, hindi ka naman mababalot sa utang, o di ba? Kaya ipon, pero sabayan mo na rin ang gala, para naman hindi ka nasa bahay mo lang din. Inalisan ka na ng abroad mo, inuwian ka na ng abroad mo, nasa bahay ka pa rin. Medyo mag-explore din, adventure din, ha? Okay, bye-bye na. Mamaya, kintuhan tayo. Pag hindi na mainit, doon naman ako sa rooftop. Mas maganda doon, mahangin. Okay? Bye-bye. Have a nice day.